bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Si Bongbong Marcos nanganganib na daw. Naku po, patay tayo dyan. O bakit ka pumapalakpak, Banatbay? Abay, siyempre ha. Anong ibig mong sabihin, Banatbay, nang nanganganib na si Bongbong Marcos? Ikaw, tila hindi ka nakikinig dito sa iyong ate na nasisira ng mga taong nasa paligid ang pangalan mo. Akala mo, everything is okay. Hindi po. Nasisira ka po. Kaya nga ako, simple lang ang advice ko. Tanggalin mo yung speaker, number 1 yan. Yung speaker mo talaga ang nakakagulo sa nangyayari sa bayan natin. Yung kanyang greed, yung kanyang pagnanais na maging pangulo at kasi alam nyo, ito si Romualdez. Hindi ko alam pero ang tansya ko hindi nga marunong magtagalog ito eh. Ibig sabihin yung straight na Tagalog, hindi pag pinanonood mo yung kanyang mga sortie, ayokong sabihin na sintu-sinto pero yung pagpapanoorin mo yung sortie niya, wala talagang kaamor-amor sa tao. Para bagang merong tililing. Parang ganun ang dating sa mga tao pag nagsasalita siya. Bakit to? Ako, sa tingin ko, hindi naman sa dahil siya ay may tililing. Pero sa tingin ko, dahil siguro doon sa kanyang pagiging masyadong nasa alta sa syudad, mayayaman na mga laging kasama. Diba? Yung alam mo yon, yung puro mga kasama niya, yung mga hindi naman masang Pilipino, mga kasama niya mga alam mo yon, laki sa layaw. Tapos samahan mo pa ng medyo may pagka greedy. Di pala medyo, todo pala. Kaya tuloy nakikita sa kanya, nagre-reflect. Kasi tandaan ninyo, mga kababayan, ang mga politiko, may hangganan yung kanilang pagiging hipokrito, ika nga. Ibig sabihin, ano ibig sabihin? May hanggang certain lang yan, extent, yung pagiging matatago mo yung totoo mong kulay. Ha? Meron yan, merong hangganan yan. Pero alam mo, ito hong si Romualdez, hindi mo matatago. Hindi mo matatago yung kanyang talagang pagiging pagkatao niya. Talaga nga namang siya, nahapaghalataan na hipokrito. At nakikita yun, lumalabas yun. Kaya nga sabi nila etong taon to, mula pa simula, nangarap na ito maging senador. Nangarap na ito maging speaker nung panahon din ni Pangulong Duterte. Hindi po pumasa. Nangarap maging senador, talo naman lagi. Eto, mukhang sa tindi ng kanyang pangarap dahil siguro na naramdaman niya na yung kapangyarihan bilang speaker. Nalulung na siya ika nga. Hindi ko sa droga, hindi ko sinasabi sa droga. Nalulung na po siya sa kapangyarihan at gusto niya nang magpatuloy maging, sabi nga, prime minister. Kung hindi man prime minister, president. Imposible niya magagawa yun kung nandyan si VP Sara Duterte. Kaya nga kaliwat kanan, yung mga iniimbento na mga alalay niya dyan, may mga utusan niya dyan sa kamera, kung ano-anong iniimbentong akusasyon kay VP Sara Duterte, ang akala nila nakakatulong. Alam mo mga kababayan, etong nangyari kay kay Vice President Sara Duterte, tingnan ninyo yan. Tingnan ninyo ha. Kung nakakatulong yung mga propaganda, mga paninira kay VP Sara Duterte, hindi ganyan yan. Pansinin ninyo, nakikita nyo ba na tingnan ninyo paliwanag ko ng konti. 4.5% ha? Yung masasabi mong lubos na hindi mahusay, yan ang treatment sa kanya. 4% lang, 4.5. Yung hindi mahusay 16%, yung hindi sigurado 29%, yung mahusay 41%, yung lubos na mahusay 9%. So in total 50% ang naniniwala na nagagampanan at mahusay si VP Sara Duterte. In other words, may tiwala ang taong bayan sa kanya. Yung positive performance assessment, nakita nyo dyan sa baba, pansinin niyo, nagsimula sa 73. Bakit bumagsak? Ito para lang sa kaalaman ninyo. Maging open ka, bakit bumagsak yan? Tandaan nyo, yung mga time na yan pa po yung time na hindi pa siya nagsasalita. Ika nga ganun, pa siya parang civil pa siya kay Marcos niyan parang unitae pa sila, dikit pa rin siya ng dikit niyan kay Marcos. Ang nangyari, bumabagsak si Marcos. Okay? So nadadamay siya. Naging 60%, naging 47%. Tapos nung nagsimula na siya maging vocal,
Ibig sabihin, lumalabas na yung kanyang mga assessment, mga sinasabi, mga katotohanan na nangyari sa kanya sa loob ng gobyerno ni Marcos. Doon umakyat. Kita ninyo? Yung pagbagsak niya dahan-dahan Oh. Pero yung kanyang pag-akyat, medyo bumulusok agad. Kasi nga, nakita na, naging ano na siya. Ibig sabihin, mga kababayan, na mga tao nasa Duterte. Nasa Duterte. Kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, nung siya ay bumitaw na kay Marcos, doon umangat yung kanyang tiwala ng taong bayan. Oh. Eto, papakita ko sa inyo yan ha. I-compare niyo yan dito kay Bongbong Marcos. Kita niyo yan kay Bongbong Marcos. Oh. Para lang malinaw, kita niyo? Sino yung nagsasabing hindi talaga siya mahusay? 12%. I-compare mo sa 445 ba? Tapos yung 42%, ang total nung hindi talaga siya mahusay. Nakita nyo naman siguro yung kay BP Sara Duterte. Para lang ito, yung kay BP Sara Duterte, ulitin lang natin. Ang nagsasabi lang na hindi mahusay si BP Sara Duterte, 20% lang. Kay Marcos, 42%. Almost half. Di ba? Hindi pala. Tama, almost half. Tapos ang nagsasabing mahusay si Marcos, 29% lang. Si BP Sara Duterte, 50%. At kung titingnan niyo yung pattern, tunay nga ang kasabihan na ang lahat ay may hangganan. Matapos tila pagtulungan, hindi lamang ang Vice President na si Sara Duterte Carpio, maging ang taong bayan sa di umano'y pangloloko sa 2025 national budget at ang di umano'y kakurakutan na tila lantarang ginagawa sa kaban ng taong bayan. At ang mas malala pa, di pa nakontento, nagsabwatan pa di umano at palihim na nagplano para arestuhin at dalhin sa The Hague, Netherlands at para hatulan sa dayuhang hukuman o International Criminal Court o ICC ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Di umano'y nasabing impeachment complaint laban kay Marcos Jr. Tila kasado na di umano sa pagpasok ng 20th Congress nitong taong kasalukuyan. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago natin simulan ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga upload. Tila matapang na isiniwalat mismo ni dating Department of National Defense Secretary na si Norberto Gonzales na di umano'y kasado na ang impeachment complaint laban kay Marcos Jr. sa pagpasok ng 20th Congress ngayong taon. Dagdag pahayag pa ni Gonzales ay klaro pa sa sikat ng araw at kitang-kita umano sa pinakahuling survey na wala nang tiwala ang taong bayan sa pamumuno ng kasalukuyang Pangulo at tila naniniwala ang karamihan na mali ang direksyon na tinatahak na ng ating bansang Pilipinas. Nababalita ako na marami naman talaga nagpaplano na file ng impeachment si Pangulo. Pagbukas ng Kongreso, pabagsak ng pabagsak yung rating ng ating Pangulo, parang nalalapit na marami rin ang magsasabi na baka maganda palitan na natin ng gobyerno ngayon na. Yun ang nakikita kong sentiment. Kung ating matatandaan, kamakailan lamang, tila matapang at walang pagdadalawang isip na tahasang hinamon mismo ng dating presidential spokesperson ng dating Pangulong Duterte na si Attorney Salvador Panelo, si Senator Amy Marcos na pangunahan ang impeachment complaint laban sa kanyang kapatid na si Bongbong Marcos Jr. Kung talagang sincero ito sa kanyang investigasyon patungkol sa di umano'y iligal na pagka-aresto ng dating Pangulong Duterte at tuluyang isuko sa kamay ng mga banyaga para hatulan at hayagang pagtatraidor raw ito na ginawa ni Marcos Jr. sa soberanya ng ating bansa at malaking grounds ito upang ito'y tuluyang matanggal sa kanyang pwesto sa pagkapangulo. Ayon pa sa balita ng News 5, hindi kumbinsido si dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na mayroong patutunguhan ang isinasagawang pagdinig ni Senator Amy Marcos kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tingin ni Panelo, ginagamit lamang ng senadora bilang pagkakataon ng pagdinig para makakuha ng boto mula sa mga taga-suporta ng dating Pangulo. Aniya, hinamon niya si Senator Marcos na maghain ng impeachment complaint laban sa kapatid niyang si President Bongbong Marcos kung naniniwala siyang mali ang ginawa ng gobyerno. Unquote. Matapos lumabas ang balitang ito, hindi naman napigilan ng taong bayan na magkomento sa mundo ng social media. At ayon pa
para sa kanila. Pabor ako sa impeachment pero mas gusto ko na pilitin nating mag-resign o kaya'y kusa na lang siyang bumaba para magkaroon na tayo ng katahimikan. Pwede rin namang kausapin na lang si Super Ate na bumaba na lang siya kung mahirap sa kanyang kalooban ang ipa-impeach siya. Tama, impeach na yan. Okay lang sana'y kung di inubos ang pondo. Pwedeng patapusin. Pero kawawa ang Pinas pag pinatapos pa ang 6 years nga ang Pinas. Sana naman sa mga congressman at ilang senators na matagal nang tulog at nagbulag-bulagan sa mga nangyari sa bansa. Sana gumising at tumayo-tayo sa katotohanan. Si Bongbong Marcos nanganganib na daw. Naku po, patay tayo dyan. O bakit ka po mapalakpak, Banatbay? Abay, siyempre ha. Anong ibig mong sabihin, Banatbay, ng nanganganib na si Bongbong Marcos? Alam nyo mga kababayan, hindi ho ibig kong sabihin ay yung physical na panganganib ha. Nanganganib po si Bongbong Marcos dahil po yung kanyang trust rating o yung kanyang mga ratings ay talagang nagbabagsakan na. Kamakailan naglabas po ng rating sa kanya, 15% na. Ito namang performance rating niya, 25%. Habang si BP Sara Duterte tumataas, si Bongbong Marcos ay bumubulusok pababa. Kaya nanganganib na po talaga yung kanyang tiwala ng taong bayan sa kanya, nanganganib na. Naku po, pambihira. Alam nyo, sinasabi ko naman sa inyo nung una maaring mabudol niya yung iba nating mga kababayan, pero hindi ho lahat. Yung iba ho talagang nagising na, namulat na sa pagkabudol. Kasi alam nyo, marami talagang nabudol nito ni Marcos, pero ngayon, unti-unti na nilang nare-realize na isang abusado, walang kwenta, hindi nararamdaman na presidente. Lahat na ho. Ito ngayon talaga nga namang mapapansin natin na yung mga Pilipino hindi na ho masaya sa pamamahala ni Bongbong Marcos. Naku po, grabe. Alam nyo, ito makinig kayo mabuti. Ang dami ko naririnig na bulong-bulungan sa kanto, sa social media na talagang sabi nga nila, nawawala daw si Bongbong Marcos, tapos may mga lumalabas na video keso yung dumudugo daw yung kanyang gums, tapos meron pang lumabas na video na daming pulis sa St. Luke's. So ang daming naghihinala. Ika nga, dami ho naghihinala na itong si Bongbong Marcos medyo asa na ba? Parang gano'n ang tanong nila. Nasa na ba? Proof of life naman, sabing gano'n. Tila mukhang yung mga panalangin ng iba, yung mga wish ng iba, mukhang natutupad na. Pero ako mga kababayan, hindi yan ang aking pag-uusapan ngayon. Lilinawin natin, hindi yan ang ating pag-uusapan ngayon. Hindi po yung patungkol sa kanyang health ang ating pag-uusapan. Ang pag-uusapan po natin ay yung patungkol sa kanyang ratings. Kasi kita nyo naman nung nakaraan, di ba, mantakin mo 15%. Tapos si BP Sara Duterte sa kasagsagan ng kanyang mga impeachment na pinapauso ng Kamara sa kabila ng kaliwat kanang paninira ng mga congressman natin, umaangat ang kanyang ratings. So sa madaling salita ho, habang sinisiraan si BP Sara Duterte, umaangat. Si Marcos habang puro katarantaduhan ang pinapalabas ni Aling Claire, puro pagpuri at ang pinapalabas ng Malacanang, bumabagsak at dumadausdos. At eto nga, may bago na namang lumabas. Eto po yung nanggaling pinuso ng ABS-CBN. Ayan WR numero poll. BP Sara Duterte scores 50% performance rating, habang si Marcos ay 29%. Ito po yung pinaka-latest. Ang sabi nga dito ito po yung pagkatapos ng inaresto si Pangulong Duterte. Sa madaling salita mga kaibigan, hindi ho totoo yung lumalabas sa survey na gusto ng mga Pilipino yung pagka-aresto kay Pangulong Duterte. Lumalabas po itong mga Pilipino ay galit po sa pagka-aresto ni Pangulong Duterte. At kasi pinapahiwatig po niyan sa pangalawang survey. Yung unang survey, bumagsak si Marcos. Eto, 29, bumagsak pa rin po ito. Bakit po? Mamaya papakita natin kung saan nagsimula ito. Pero talagang hindi ho natutuwa ang mga Pilipino sa pinaggagawa ng gobyernong ito. Kaya nga alam mo, sinasabi ko nga, ito si Marcos. Kung gusto mong mailigtas ang sarili mo sa kapahamakan, makinig ka sa kapatid mo. Alam mo, sometimes there is wisdom in taking the advice of your older brother o older sister, ika nga. Kasi ganun tandaan ninyo, pag ang tao nagpayo sa'yo, lalong-lalo na yung mga nakakatanda sa'yo, kasi pinagdaanan na nila yung mga bagay na dinadaanan mo pa lamang. Ikaw, tila hindi ka nakikinig dito sa iyong ate na nasisira ng mga taong nasa paligid ang pangalan mo. Akala mo, everything is okay. Hindi po.
nasisira ka po. Kaya nga ako, simple lang ang advice ko. Tanggalin mo yung speaker, number 1 yan. Yung speaker mo talaga ang nakakagulo sa nangyayari sa bayan natin. Yung kanyang greed, yung kanyang pagnanais na maging pangulo at kasi alam nyo, ito si Romualdez. Hindi ko alam pero ang tansya ko hindi nga marunong magtagalog ito eh. Ibig sabihin yung straight na Tagalog, hindi pag pinanonood mo yung kanyang mga sortie, ayokong sabihin na sintu-sinto pero yung pagpapanoorin mo yung sortie niya, wala talagang kaamor-amor sa tao. Para bagang merong tililing. Parang gano'n ang dating sa mga tao pag nagsasalita siya. Bakit to? Ako, sa tingin ko, hindi naman sa dahil siya ay may tililing. Pero sa tingin ko, dahil siguro doon sa kanyang pagiging masyadong nasa alta sa syudad, mayayaman na mga laging kasama. Diba? Yung alam mo yon, yung puro mga kasama niya, yung mga hindi naman masang Pilipino, mga kasama niya mga alam mo yon, laki sa layaw. Tapos samahan mo pa ng medyo may pagka-greedy. Di pala medyo, todo pala. Kaya tuloy, nakikita sa kanya, nagre-reflect. Kasi tandaan ninyo, mga kababayan, ang mga politiko, may hangganan yung kanilang pagiging hipokrito, ika nga. Ibig sabihin, ibig sabihin? May hanggang certain lang yan, extent, yung pagiging, yung matatago mo yung totoo mong kulay. Ha? Meron yan, merong hangganan yan. Pero, alam mo, ito hong si Romualdez, hindi mo matatago. Hindi mo matatago yung kanyang talagang pagiging pagkatao niya. Talaga nga namang siya, nahapaghalataan na hipokrito. At nakikita yun, lumalabas yun. Kaya nga sabi nila etong taon to, mula pa simula, nangarap na ito maging senador, nangarap na ito maging speaker nung panahon din ni Pangulong Duterte, hindi po pumasa. Nangarap maging senador, talo naman lagi. Eto, mukhang sa tindi ng kanyang pangarap dahil siguro na naramdaman niya na yung kapangyarihan bilang speaker. Nalulung na siya ika nga. Hindi ko sa droga, hindi ko sinasabi sa droga. Nalulung na po siya sa kapangyarihan at gusto niya nang magpatuloy maging, sabi nga, prime minister. Kung hindi man prime minister, president. Imposible niya magagawa yon kung nandyan si VP Sara Duterte. Kaya nga kaliwat kanan, yung mga iniimbento na mga alalay niya dyan, may mga utusan niya dyan sa kamera, kung ano-anong iniimbentong akusasyon kay VP Sara Duterte, ang akala nila nakakatulong. Alam mo mga kababayan, etong nangyari kay kay Vice President Sara Duterte, tingnan ninyo yan. Tingnan ninyo ha. Kung nakakatulong yung mga propaganda, mga paninira kay VP Sara Duterte, hindi ganyan yan. Pansinin ninyo, nakikita nyo ba na tingnan ninyo paliwanag ko ng konti. 4.5% ha? Yung masasabi mong lubos na hindi mahusay, yan ang treatment sa kanya. 4% lang, 4.5. Yung hindi mahusay 16%, yung hindi sigurado 29%, yung mahusay 41%, yung lubos na mahusay 9%. So in total 50% ang naniniwala na nagagampanan at mahusay si VP Sara Duterte. In other words, may tiwala ang taong bayan sa kanya. Yung positive performance assessment, nakita nyo dyan sa baba, pansinin niyo, nagsimula sa 73. Bakit bumagsak? Ito para lang sa kalaman ninyo. Dali, maging open ka, bakit bumagsak yan? Tandaan nyo, yung mga time na yan pa po yung time na hindi pa siya nagsasalita. Ika nga ganun, pa siya, parang civil pa siya kay Marcos niyan parang unitae pa sila, dikit pa rin siya ng dikit niyan kay Marcos. Ang nangyari, bumabagsak si Marcos. Okay? So nadadamay siya. Naging 60%, naging 47%. Tapos nung nagsimula na siya maging vocal, ibig sabihin, lumalabas na yung kanyang mga assessment, mga sinasabi, mga katotohanan na nangyari sa kanya sa loob ng gobyerno ni Marcos. Doon umakyat. Kita ninyo, yung pagbagsak niya dahan-dahan Pero yung kanyang pag-akyat, medyo bumulusok agad. Kasi nga, nakita na, naging na siya. Ibig sabihin, mga kababayan, ng mga tao nasa Duterte. Kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So nung siya ay bumitaw na kay Marcos, doon umangat yung kanyang tiwala ng taong bayan. Eto, papakita ko sa inyo yan ha. I-compare niyo yan dito kay Bongbong Marcos. Kita niyo yan kay Bongbong Marcos. Para lang malinaw, kita niyo. Sino yung nagsasabing hindi talaga siya mahusay? 12%.
Iko-compare mo sa 445 ba? Tapos yung 42%, ang total nung hindi talaga siya mahusay. Nakita nyo naman siguro yung kay BP Sara Duterte. Para lang ito, yung kay BP Sara Duterte, ulitin lang natin. Ang nagsasabi lang na hindi mahusay si BP Sara Duterte, 20% lang. Kay Marcos, 42%. Almost half. Di ba? Hindi pala. Tama, almost half. Tapos ang nagsasabing mahusay si Marcos, 29% lang. Si BP Sara Duterte, 50%. At kung titingnan niyo yung pattern, ganon din. Nung bumabagsak, tingnan niyo sa babang graph, bumabagsak si Marcos, di ba? Sabay ho sila ni BP Sara niyan. Bumabagsak silang pareho. Kasi nga talaga namang nararamdaman ng taong bayan, di ba? Bumagsak siya, 30. Hanggang ngayon, 29. Kita nyo? Yan ang April po yan, ha? Ibig sabihin, nung ginawa niya kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte yung pagpapunta sa dahig, naapektuhan. Sumadsad na talaga ng todo, naging 29%. Kita ninyo? Ang laki ng difference yung kay BP Sara Duterte. Pakita nga natin yung kay BP Sara Duterte dito. Itabi natin, ha? Sandali, ayan. Wait lang, ha? Chotomate. Mate. Ayan. Ayaw, ha? Sandali. Ay, wait. Ayan. Ito po yung kay BP Sara Duterte. Natakpan na ako. Ayan mo na, hindi naman importante yung pagbumuka ko. Yan. Nakita niyo? Umangat si BP Sara dito sa bandang dulo. Yung tingnan nyo yung graph sa baba. Bakit yung una bumababa rin siya? Kasi nga magkasama pa sila ni Marcos. Nung iniwan niya na si Marcos, doon siya umangat. Nakita ninyo yung pattern? So ibig sabihin lang mga kababayan, ang mga tao talaga ayaw kay Marcos. Kung sino man ang dumikit kay Marcos, laglag. Kahit nga si Duterte, bumabagsak nung dumikit kay Marcos . Mantakin mo yon. Ganon katindi ang negative impression ng taong bayan. Kaya good decision yung pagbitaw ni BP Sara sa administrasyon ni Marcos. Yung pagbitaw niya sa DepEd, yung pagsasalita niya ng mga katotohanan, doon na po nagsimulang umangat si BP Sara Duterte. Nakita nyo? So tama talaga yung aking titulo na Marcos nanganganib na. Yan talaga ang tamang titulo. Kasi nga nanganganib na po sa tiwala ng taong bayan si Marcos. Diba? Sa madaling salita, kailangan na bagang this is not literal. Pero it's up to you kung gusto mong interpret ng literal. Kailangan nang dalhin sa emergency room. Higa nga. Kailangan na pong bombahin, kuryentehin. Alam mo yung kuryente, yung ganun. Kailangan na pong kuryentehin si Marcos. Bakit? Kasi nga po, wala na. Bumabagsak na ho siya unti-unti. Talagang nawala na. Nayayari na ho siya. Sa intiwala ng taong bayan, ika nga, inililibing na. Anong nililibing? Bakit ba yung mga salita mo masyadong inililibing na po yung kanyang katauhan bilang presidente. Ayaw na ng taong bayan. Nililibing na yung kanyang pangalan, ika nga. Ganun na nangyayari. Hindi yung literal, Tinawin ko lang, baka mamaya meron na naman mga hihirit dyan, fake news daw, fake news. Hindi ko sinasabing nanganganib na yung patungkol sa chismis na nanganganib na siya. Hindi ko alam, wala akong alam doon. Pero marami akong nakikita video, pero ayoko na lang. Basta ang sigurado ko, yung pagdating sa kanyang tiwala ng taong bayan, nanganganib na, mga kababayan. Bumabagsak na talaga. Eto pa, papakita ko sa inyo, importante kasi ito para maunawaan natin na sino nga ba ang may pasimuno nitong katarantaduhan na ginagawa nila kay Pangulong Duterte at itong contempt order, bakit naman tila itong si Escudero ay nagpakita ng totoo niyang kilay. Kulay. Nabasa ko kasi status ni Atty. Trixie. Sabi niya, sa wakas, lumabas na ang totoong kilay. Ay, kulay pala. Kayo naman mga kababayan, masyado naman kayo mapagpunan. Huwag ganyan, ha? Ito, panoorin natin. So, I think yung misunderstanding, kasi nga, when I actually talked to the Senate President, sabi niya kasi may statement na hindi pa nga niya nakikita yung dokumento. Si Senator Amy naman at yung ibang senador, syempre emotionally invested sa hearing na to at medyo na-insulto na kasi medyo may paikot-ikot di ba, yung sagot. Nagpalitan ng maiinit na pahayag sina Senate President Francis Chis Escudero at Senator Amy Marcos. Ito ay matapos incite in contempt ni Senator Amy's Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilaw. Grabe, naglabasan ng picture nitong upaw na to kasama si Lisa Marcos. Grabe, mga kababayan. Ay nako, sabi ko sa inyo Kaya kayo, huwag kayong nagsisinungaling kasi alam nyo, sabi nga ng Biblia, walang sikretong hindi nabubunyag.
everything will come out. Maybe not in the, alam mo yun, itong mga time na to, pero darating at darating ang panahon, everything will come out into open. Nagkamali sila. Ito ang ginamit nila para magrepresenta kuno sa Interpol. Yung mga ganyan ng diskarte nito. Pero nung pumirma, mantakin mo, ang nilagay niya is representante ng Pilipinas. Isang malaking katarantaduhan. Yung kailan ka pa ginawa naming representante. Ibig sabihin ng representante ka, una, dapat voted ka eh. Hindi. Inaano mo ngayon, representante ka ng mga Pilipino. Yan, tuloy, nayari ka. Ng mga pagsisinungaling nito sa isinagawang pagdinig kahapon hinggil sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit hindi agad pinirmahan ni Senate President Jesus Codero ang contempt order at ipinag-utos na palayain ng ambassador matapos ang ilang oras na pagkadetine nito sa Senado. Sa opisyal na pahayag, sinabi ni Senator Amy na dismayado siya sa naging aksyon ni Senator Escudero. Ayon pa sa presidential sister, dangerous o mapanganib ang desisyong ito ng tagapangulo ng Senado. Alam mo, grabe talaga yan. Ay nako, sobrang dangerous kasi ika nga magagalit ang tao eh. Kasi alam mo, Jesus Escudero, hindi ko alam kung naapakan yung ego mo eh, dahil parang sinasabi mo hindi dumaan sa'yo. Dapat tumingi ng ano sa'yo kasi bilang tagapangulo ng Senado. Akin ganito lang. Pwede nyo naman pag-usapan yan eh, kayo-kayo. Hindi yung kukontrahin mo si Senator Amy. Alam mo yun, pwede nyo pag-usapan, pagsitahin mo si Senator. Next time naman, bago ka magano, alam mo naman na dumadaan yan sa akin. Dapat padaanin mo muna bago ka nagsasalita. Di ba? O ano? Kaya lang, kinontra mo kagad, halatang tuta ka ni Lisa eh. O diba? So sa akin lang, sana man lang, binigyan mo muna ng tsansa na mag-usap-usap kayo na lang ngayon. Kasi, sana pinanood mo. Kasi sinasabi mong parang hindi dumaan sa due process yung tao. Pabira. Ilang beses siya nagtagal sa kanya yung question and answer. Hindi katulad sa camera, pag magkamali ka, contempt ka. Dito hindi, ang tagal sa kanya. As a matter of fact, nung kino-contempt na ni Bato, binigyan pa uli siya ng tsansa ni Senator Amy na tanungin at bawiin kung meron man. Ganon sila kalinient. Ganon sila, actually marami nga nagsasabi medyo na nabaitan sila sobra sa mga senador eh. Totoo naman. Totoong napakabait pa ng senador. Hindi nila inabuse yung kanilang power of contempt. Kaya lang, tangina naman, lantaran naman yan. Sasabihin mong wala kang alam, hindi mo alam. Tinatanong kasi siya kung alam niya ba na walang dinaan ng korte? Simpleng tanong yun, no? I mean, it was televised. I mean, hindi pala televised. It was all around social media. Since dumating si Pangulong Duterte, babad yan sa social media. Kitang-kita naman na you were there. Hindi umalis si Duterte mula sa Hong Kong plane. Papunta dito, dumiretso na kagad siya sa Villamor. Sinakay sa coaster, dinala sa Villamor. Pagdating sa Villamor, nandun ka pa rin. Hanggang maisakay siya, nandun ka pa rin. Maisakay siya sa airplano papunta sa daig, nandun ka pa rin. Walang minuto na nawala sa paningin mo si Duterte. Tapos sasabihin mo, hindi ko alam kung hindi siya nadala eh, di ba? Halata namang. Tapos si Escudero, mas kinatigan mo pa yung ego mo na hindi dumaan sa'yo. Hindi ko alam. Sa akin, sa tingin ko, it's more than the ego na hindi dumaan sa'yo bilang Senate President eh. It's more than that. Sa tingin ko, ang talagang dahilan yan, may kasunduan ka. Kung sino mang hinayupak yung kasunduan mo. May kasunduan ka na, sige, papatinin natin yan, pero huwag nyo i-contempt. As a matter of fact, di ba, parang medyo nadulas pa si Senator Robin Padilla dyan na parang sinabihan sila na wag mag-contempt. And they tried their best. Ilang beses nilang binigyan ng tsansa. Yung totoo, ano ba talaga? Kasi, tangina, nandun na yung sagot eh. Hindi pa rin niya sinagot ng honest. Doon pa lang, dapat, ano na yan, kinampihan mo na si Senator Amy. Isa ka pa lang wala talagang prinsipyo. Ayon naman kay Senador Alan Cayetano, nangyari na ito sa nagdaan kung saan hindi basta-bastaan niya pirma lang ng pirma ng subpoena o contempt order ang tagapangulo ng Senado. Ngayon, pagka indirect contempt naman, katulad niyan, yung sinasabi ng sisinungaling, ang procedure dyan kasi magbobotohan, and then hindi talaga hindi ministerial, hindi ibig sabihin na forced ang Senate President pumirma. Kailangan niya munang makita, tignan yung... Kaya nung araw, kung naalala nyo, madalas kami mag-focus basta't may i-contempt. At kahit bago pakawalan, no?
Paliwanag naman ni Senador Escudero, ang mga saksi na inaakusahan ng Kongreso na nagbibigay ng maling testimonya ay nararapat bigyan ng mahigpit na due process na hindi anya naibigay kay Lacanilaw bago ito iditine. Binigyan din ni SP Escudero na hindi niya mapapayagan na magamit ang Senado maging ang kanyang opisina para magamit sa mga partisan interests, lalo pa ang mga kumakandidato. Partisan interest? Ikaw ang may partisan interest. Yun ang totoo, ikaw may partisan interest. Ang linaw dun eh. Pati nga yung former Supreme Court Justice, ang linaw na sinasabi niya. Ikaw, talagang kumiling ka doon sa mga tao ni Marcos. Ikaw ang may partisan. Darating na eleksyon. Dagdag pa ni Escudero, ang Senado ay isang institusyon na hindi ginagamit sa propaganda o self-promotion. Bunsod nito, hinimok ni Senador Escudero si Senador Amy Marcos na huwag gamitin ang Senado para sa personal na layuning politikal at sa halip ay gamitin ang sariling pangalan, titulo at impluensya para sa pagkakaisa at hindi sa pagkakawatak-watak. Dapat na talagang tanggalin to si Escudero na Senate President. Dapat. Alam nyo sa 2025, alam na natin ng direction. Ito mga kababayan is another proof that planchado na impeachment. So pag hindi talaga nanalo yung Duterte at hindi nanalo yun, mga kababayan, yari tayo. Sigurado, whether may mapatunayan o walang mapatunayan, siguradong mai-impeach si BP Sara Duterte kasi sunod-sunuran na ho itong Senate President eh. Wala na ho sa logic yung Senate President. Dito lantaran na yung pagsisinungaling. Ang sisitahin pa kailangan mag-unity. Ayun na, narinig ko na yan eh. Di ba? So diyan pa lang mga kababayan, alam na natin ang direksyon ng Senado pag nagkaroon na ng impeachment trial. So if we're not going to work hard in explaining to people why we need these Duterte senators, wala mangyayari sa atin. Pabagsak ang bayan natin. Pabagsak na nga ngayon eh. Dumadaus-dus na eh. Ay, ang sabi nga, ang komportable na lang ngayon ay itong mga mayayamang nilalang sa Pilipinas, itong mga politiko. Yan na lang ang komportable sa Pilipinas ngayon. Kayo namang mga botante, nabigyan lang kayo ng 1,000, 5,000, 500, iboboto nyo na yung mga senador na sinasabi ni Marcos. Bakit ganun? Tapos magrereklamo kayo pag naghihirap kayo. Pag walang pagbabago, tangina, kasalanan nyo na yan. Hindi, ito mga kababayan, sinasabi ko sa inyo, pag nanalo ang mga senador ni Marcos, wag kayo magrereklamo pag lalong naghirap ang buhay ninyo. Ha? Tandaan nyo yan. Pag lalong naghirap ang buhay ninyo, isa lang sasabihin ko sa inyo, you deserve it. Ha? Kasalanan mo. Kaya siguraduhin ninyo, itong 2025 senatorial election, iboto nyo yung tama. Yung talaga magbibigay ng pagbabago. Yung hindi mamumulitika. Ito mga politika to eh. Namumulitika ito si Senator At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi nyo sa balitang ito? Please i-comment nyo sa ibaba at babasahin ng aming team. At kung nagustuhan nyo ang video, ay please huwag kalimutang i-like at mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo palagi. At please huwag kalimutang i-share para mas marami pang makaalam sa balitang ito. Maraming salamat po. Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap, pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka Tatay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhula
ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very Ayan ko Binabantan niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. Nag-breathing daw. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. Irene Oika. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.